Natin kung anong pinaka problema. Ito, umiilaw lahat. Active, protect, signal, ending clip, umiilaw lahat dito. Dito parang nagnormal dito sa may kabila. Dito naman lahat umiilaw na. Okay. Bali, balik tayo sa may iMix kasi meron tayong katapos ko nito, meron akong gagawin ulit. Puro live naman ulit, dalawang live. Fit na 2K tsaka fit na 4,000. Sa ngayon ito muna iMix na CE18 habang nag-aantay tayo ng mga pyesa ng Yamaha and then QAC. Okay, ang issue nito ito na dali doon ni Bossing, nag fix bias daw siya katulad sa ginawa natin, kaso na disgrasya niya pag sukat-sukat niya ng bias daw nagkadikit dali. Okay, kaya may kulang na dito, may transistor output. Ngayon, tingnan natin kung anong pinaka problema. Ito, umiilaw lahat. Active, protect, signal, ending clip, umiilaw lahat dito. Dito parang nagnormal dito sa may kabila. Dito naman lahat umiilaw na. Okay. Sa ngayon, sukatan nga muna natin kabilang channel. Naiwan ko yung tester ko sa bahay, kaya tester yung paring Ray itong gamit natin. Dito, ano yung labas dito? Wala rin bias dito Wala rin Wala rin bias. Okay. Alin yung unahin natin? Bahala na, basta baklasin na natin sabay ito. Binaklas ko muna yung channel channel 1 ito na side. Okay, ngayon may kulang na output to C5200 and then A1943 dito tapos check natin yung diode muna. Sa diode muna tayo. Okay, diode eto. Okay, wala namang shorted dito sa isang side. Okay, wala rin. Ngayon yung fuse, buo rin yung fuse yung isang side. Okay, buo din. Ngayon walang problema sa may output, buo yung diode, buo yung fuse. Sunod na ititest mo dito ay andito yung Zener diode para sa may 15. Medyo nakabisado ko na ito ito 4744 15 volts to Okay, naka reverse tayo. Dapat hindi short to. Ito shorted shorted dito yung isa kasi kadalasan yan nasisira kapag lalo pag tusok-tusok mo itong kabila. Okay, buo yung isa itong isa is shorted. Yan, short to dito. Ngayon palitan muna natin yan. Palitan natin, tapos testing natin. Sana hindi siya hindi nadali yung OP amp nya, yung 5532. Tapos palitan natin tong resistor ni Bossing na sobrang laki. 2 watts ang nilagay na fixing. Palitan natin na maliit lang. Okay, nabaklas ko na yung Zener na 15 volts ito Ayan, 15 volts. Code dito is 4744. Ngayon kapag na-open yan, make sure na i-check nyo yung fusible na resistor dyan. Ito value nito ay 2.2 ohms. Ito naka-series yan, parang fuse yung dating nya. Naka-series sa may diode. Okay, ito buo siya, buo, dalawa yan. Tapos yung isa, ito naman yung isa 2R20 yan, 2R20 2.2 ohms. Ito naman yung isa ito panto short tuloy, open ito. Ayan, dapat magsasagad yung reading nito ito sira to. Yung isa buo, dapat short yung dating yan. Ayan, ganyan dapat. Ito naman umaba yung reading, ibig sabihin na open ito. Yung resistance na yan is sa flowing na lang na ibang mga pyesa yan. Okay, palitan natin 2.2. Wala akong 2.2, kahit 3.3 pwede dyan. Minsan 3.3 na nalagay ko dyan Ito yan, ito. Ayan, itong isa
2.2, tapos itong isa is 2.2 din to. Dalawang piraso yan, basta magkatabi sila na 4. Okay, naka GoPro tayo kaya hindi nyo gano'ng makita. Okay, palitan ko muna yan kasi ito, napalitan ko na ito. Ito pala yung Zener diode, unti ko na makan. Kaya lang ayan, nakakalas na to. Ito siya, sira talaga ito, sira. Ayan, shorted, di ba? Makita nyo, short. Tapos itong pinalit natin bago ay tingnan nyo. Okay, tapos isa is ganyan din. Okay, palit tayo ng 2.2 ohms. 3.3 pwede yan. Palitan ko na ng 3.3. 3.3 yan. Ayun makita. Naka GoPro kasi tayo. GoPro mo na ginagamit ko ngayon. Ayan tingnan nyo. Reading. Ayan, dapat ganyan. Halos short na dating niya. Yung isa, itong isang SMD buo pa naman to Isa lang pinalitan natin. Kabisado ko na ito, kaya once na okay, ang pagdasal natin hindi tinamaan itong 5532 kasi papunta yan dyan sa may 5532. Okay, supply ng 5532 or OP amp natin. Ngayon try natin ibalik to kasi parang wala namang sirang output. Mamaya na lang natin dagdagan kapag maging okay na. Okay, naibalik na natin yung board. Ayan, naibalik na. Tinanggal ko muna itong sa channel 2. Binunot muna natin itong supply nya. Ngayon ay may ilaw. May ilaw yung fault nya. Pero wala yung signal. May ilaw yung clip tsaka protect. Mukhang may tinamaan sa amplifier stage nya, or di kaya maaring nasira rin yung OP amp nya. Ano sinasabi ko, minsan tinatamaan yan pag nasira yung Zener diode, nagso-short, minsan tinatamaan yung OP amp. Siguro maybe palitan natin yan, tapos siyurin natin yung pinaka amplifier stage nya. Baka may problema pa. Binaklas ko na yung pati yung channel 2 kasi may mga sira pala na parts dito, o may sunog na parts. Ito 470 ohms ito. Yan, 470 ohms. Tapos yung dito 10 ohms papunta sa may MGE na 150-33 tsaka 32. O 10 ohms, 10 ohms. Ayan. Tapos napalit na rin ako ng 5532. Yan. Tapos nag-double check ako. May sira pa palang MOSFET to. Pambira na yan. Pagtataka, hindi pumuputok yung fuse na sira yung MOSFET. Ito shorted Tingnan nyo. Short short talaga siya Ang dalawang piraso. Ito sa kabila is good to. Good yung kabila, walang shorted. Good. Pabira na yan. Sira pa pala itong MOSFET. Value nito ay 50N20. Yan 50 ampere na 200 volts. Okay, kaya pala sabi ko halos napalitan ko na yung lahat sira pa pala ditong 470 ohms. Buti dito hindi siya nasunog. Dito kasi sunog hindi mo na makita yung value. Ngayon tanggalin natin itong MOSFET na to. Pambira na yan. Sana may pamalit tayo. Nabaklas ko na yung isa. Itong isa pala buo tong isa. Itong isa talaga yung short na. Ito yung pamalit natin kung sakali. Yung value nito is 260N, 49 ampere na 200 volts na 200 o 300, mga ganun. Halos magkakuan lang naman sila, magkadikit lang yung value nila. Ito, tingnan nyo. Ayan, short siya shorted talaga. Tapos itong papalit natin, yan, itong 260N. Okay, wala tayong 50N20. Magkadikit lang naman yung specs nila, halos dikit lang. Okay, short ito, itong isa buo. Ngayon palit ko to, tapos testing natin ulit. Sa totoo lang hirap na hirap ako kahapon hanggang ngayon. Hindi lang pala isa yung sira, dalawa, hindi marami. Sira yung sana ba sira yung MOSFET dito, tapos sira yung diode dito, open ito. Ito, tingnan nyo kung gaano kadaming resistor yung pinalitan ko.
Ito 100 ohms ito. Dalawang 100 ohms. Ayan, magkatabi ito dito. Hindi lang makita sa GoPro natin. Dalawang 100 ohms. Tapos ito 470 ohms. Tapos dito 10 ohms. 10 ohms. Tapos 100 ohms. Okay? Kaya pinalitan natin. Ulit natin ha. 100 ohms. Ay, okay, 10 ohms. Kadalasan kasi ito, kapag nasira yung itong circuit, ito kadalasan yung nasisira na mga resistor. Ito 10 ohms. Tapos dito 10 ohms. Tapos dito 100 ohms. Yung mga mababang value, 100 ohms dalawa magkatabi. Tapos 470 ohms, 100 ohms dalawa. Tapos dito lagi kailangan check nyo to kapag na-open yung or nag-short yung zener, na-open din yung fusible na resistor. Tapos ito 5532. Kadalasan nasira rin ito. 5532. Ngayon, kinumpleto ko na yung kulang na output, dinagdagan ko na. Yan, kompleto na ito. Wala na yung blanco. Okay, kompleto na. Tapos sinabay ko na para isang galawan na lang, para hindi umaba yung video natin. Sa isang channel, ito palit din ako ng, kapag umilaw yung signal dito, yung signal, kadalasan sira itong OP amp nya. Palit tayo ng 5532. Yan, OP amp nya sira to. Tapos dito 100 ohms, same lang din dito. Sira rin tong 100 ohms yan dito. Okay, 100 ohms. Tapos dito na-open din. Yung isang 2.2 na-open din to. Kaya pinalitan natin 3.3 rin nilagay natin dito. Okay, tapos ano pa ba? Yun lang. Sa ganitong unit talaga, sa mga CE series, dito lang kadalasan sira niyan. Ito, magsusuyod ka lang talaga ng, or magtsatsaga ka lang talaga ng suyod ng mga SMD na resistor. Kadalasan nasisira to, 100 ohms, 470 and then 10 ohms. Yung 10 ohms na yan, diretso to dito sa may MGE 15033 tsaka 15032. Okay, yan na. Ngayon, naka-plug na to parehas. Ayan, naka-plug na parehas. Nalayan mo, anong oras na? Mula alas 10 ako nag-troubleshoot. Anong oras na ngayon? Pag alas 4 na. Tapos dagdag mo pa yung kahapon. Grabe. Ang dami palang nasira. Ngayon, ito, dalawang tester ang gamit ko. Ito, tinotroubleshoot ko itong kay pare. Kasi naiwan ko to sa bahay kahapon. Ngayon, dinala ko. Putik, magkaiba sila ng reading. Kailangan ko pa i-calibrate ito. Hindi ko alam kung saan sa kanila yung may problema. Tingin ko good ito. Itong akin yata nagka-problema. Itong tester ko. Parang bumaba yung reading niya. Ngayon, digital lang gagamitin ko. Digital. Para sigurado. Kasi nalilito ako sa dalawa. Pagkaiba yung reading nilang dalawa eh. Okay, medyo madilim lang pero pwede pa. Yung mahina na yung battery ng tester natin na digital eh. Ngayon, naka-plug na yan parehas ha. Naka-plug parehas. Nanyo. Kailangan hindi ilaw yung pula na to. Hindi ilaw yan. Kung umilaw yan, ibig sabihin may fault siya or may problema. Okay? Ginamit natin na bias dito, ganun pa rin. Ano tawag nito? Yung 2K pa rin. Mga nasa 0.26, 28 lang yan. Ngayon dito, ayan 0.28 nga 0.28, 02.27, magpo 0.3 siya. Okay. Diba? Saan pa? Dito, para mas makita nyo. Ayan, 2.85. Okay. Dito sa may kabilang side, dito ay yan na, 285, 286. Tapos dito sa may kabila, paras lang 0.2 din. Okay. Walang kinaiba 295 dito. 295 din 0.295 dito. 291. Tapos dito pares lang 291 din. Okay na, 0.1 lang to. Mga nasa around magpo 0.3 na. Okay. Pinahirapan tayo.
Kaya minsan aral din yan sa atin ng mga may-ari ng unit. Kung kung maigi siguro, kung maaari, kapag di ganun kakabisado, dali na lang siguro sa shop o sa legit na technician. Although nasa sinyo pa rin naman yan eh. Ang problema nga lang minsan kawawa yung mga technician, di ba? Bago dalhin sa shop is nabugbog na kumbaga. Okay, pwede na, ibalik ko na to, tapos testing natin. Basta lagi nyong i-check sa ganito klaseng circuit. Yung 5532 nasisira. Yung 5532 pwede nyo palitan ng TL022 yan. Paras na sila na pinout nyan. Okay, bali ito na, ibalik ko na yung dalawang board. Ayan. Ngayon tingnan nyo kung sa previous natin bali dugtong na lang ito. Kasi iniwan ko to nung nakarang araw. Umiilaw lahat yan Ngayon tingnan nyo, nawala na yung signal dito Ayan, clip, naiwan. Iba yung design nito eh. Ang disenyo nito, ay iilaw yung protect and then clip. Iba siya. Ngayon, nag-normal na, di ba? Naka-normal na siya Naka-normal mode na. Kapag natin sukatan natin ng bias muna. Yung ginamit na biasing dito ay 2K. Ginaya lang ni Bossing doon sa may mga video natin. 2K lang. Ngayon, sukatan natin kasi nagsubok din si Bossing siyempre. Okay, balistad. Dito yung mababa yung ni pare yung tester ni pare. Parang yan, hindi naman accurate to. Tungan tayo sa may digital. Bago ako sa tester ni pare. Yung wheeler, yung tester ko naiwan ko sa bahay. Dito tayo sa may digital DC. Ito, baliktad DC, ayan. Dito tayo sa may digital Yung tester ko naiwan ko sa bahay kasi gumagawa rin ako sa bahay. Ngayon dito, ayan, 275 millivolt. Not millivolt to Dito tayo sa may kuhan. Pusin natin, ba't yun? Ayan, DC. Okay. Ayan, 0.27 ayan 0.27 siya, halos magpo 0.3. Bago ko sa tester ni pare. Sa kanya nasa 0.25 lang dito 2.76 276.27. Mas maganda na yung bias na ganyan, hindi siya ganun kainit, hindi rin siya ganun kangungo. Halos paras lang 29. Ito naman 0.29. Kunti-kunti rin, millivolt lang hindi talaga magpapantayan. Kunti-kunti lang ayan. Okay na, normal na yan. Ngayon medyo mataas pa rin, may nakakabit na speaker. Okay, ayan may nakakabit na speaker na. And then isang input lang, sira yung isang linya ito. Tapos pinarallel ko lang muna. Okay, laptop natin nakatabingi, gumagana. Ayan okay na pasensya na kayo, pinaputol-putol ko lang yung video natin. Ngayon, para masabi natin na okay na talaga, 220 natin syempre. Yan, 220 natin dito. Yan. Ngayon, bahala ka dyan. 220 na tayo Okay. Yan. Okay na ayos, copyright. Ayan. Sa akin naman, di naman talaga ako totaling against or sinisisi yung may-ari sa mga nagdi-DIY, di ba? Siyempre gusto rin nilang yung tipong makatipid and then yung tipong matuto rin. Kaso nga lang, pero kung medyo alanganin talaga kayo, dalhin nyo na lang sa technician, di ba? Para may gagawin yung technician. Ang problema kasi kapag nagdi-DIY kayo, minsan lalong nadidisgrasya, lalong lalala yung sira, pati technician is mahirapan na.
Ngayon, pag nahirapan na siya gawin, sisingilin na kayo ng malaki kasi siyempre hirap na hirap siya. Ilang araw niya gawin yan, di ba? Okay, yun lang. Sana nakapagbigay ideya tayo sa mga kapwa natin technician. Once na ma-encounter nyo yung ganitong klaseng unit, sundan nyo na lang kung sa simula natin kung ano mga pinaggagawa natin. Okay? Hindi na ako mag-outro, hindi na ako magpapaalam. Bigla na lang nawawala.